kapayapaan. Magandang araw po sa inyo lahat mga kapatid sa pananampalataya sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Naririto na naman po kami of Kingdom of Heaven in the Holy Nations of God para sa isa na namang pagayag na aming pong pastor, ang tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon na pinagkaloob ng ating Panginoong Diyos na ngayon sa kanyang kalooban, nakakandili sa atin ang ating mga kaalaman at tunawa tungkol sa mga bagay-bagay at nangyayari sa ating kapanahunan ngayon. Mga hiwaga, talinghaga at misteryo ng ating banal na kasulatan, lahat po yan isasaysay ng ating pong pastor. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Narito po si Pastor Leonides. Sa lahat po ng mga taong patuloy po nakikinig ng mga tunay na aral at katotohanan ng ating pong pastor, maraming salamat po sa inyong lahat. Alright. Sana magkaroon na ng magandang umaga, ha? Dahil sa narinig ko sa kapaligiran, gulo-gulo, saring-saring balita, nakaraan at kasalukuyan, pero hindi nyo alam nangyayari sa panahong kasalukuyan. Na ang nagaganap ngayon ay siya ang ganting galaw ng Diyos sa inyo dahil napakatangan ninyo. Tigas daw ang ulo. Ang linaw-linaw ang Biblia, pero hindi masunod ang Biblia. Kung ano-ano pakulo na iparinig yung mga tao, liligaw lang ninyo. Tama yung sinabi ni Jesus, na lilitaw ako mula ang propeta at ililigaw ang marami. Alright, dahil sa dami yung katuwiran, sari-saring katuwiran, sari-saring pakulo, bagay, maganda naman yan para masanay kayong mag-research sa katotohanan. Dahil ang katotohanan nahayag na. Matagal ng panahon nung magawa pa ang Biblia, katotohanan na yan. Pero hindi nyo malaman ang katotohanan dahil sa number 1 kayong bobulator talaga. Hindi malaman dahil hindi maintindihan. Hindi maintindihan talaga. Dahil si Satanas ang gumagamit sa inyo. Maliwanag yan na sinabi ni Pablo. Binulag ng kaisipan ng bawat mananampalataya upang huwag sumilang sa kanila ang hiwaga ng Ebanghelyo ni Kristo. O, guess nyo? So, maliwanag na kayo lahat ay porokyano ni Satanas. Tinakpan ng inyong mamata para hindi makita katotohanan sa kadahilanan. Inibig nyo ang salapi, maigit sa Diyos. Dahil pinagpalit nyo ang Diyos sa salapi. Kaya kayo mukhang pera, kayo lang talaga. Dahil sa kayo mukhang pera, maliwanag na kayo ang inalok ni Satanas para sambahin nyo siya. So, lahat ng sumasamba ng pera ay porokyano ni Satanas. Tandaan nyo, ha? Mayayaman na kayo. Kaya, wala kayong pakialam kung naligaw nyo mga tao. Hindi nyo alam ayusin. Kaya, nung panahon ni Jesus, inayos niya. Pero pilit pa rin ninyo pinapatay yung taga-ayos na siya si Jesus. Alam nyo, hiwaga kung bakit kayo tinubos ni Jesucristo. Sinesay ko na yun eh. Pero talaga, bobo kayo talaga. O, tatarin ko kayo. Ilang beses na kayo sinilang sa ibabaw lupa? Wala kayong alam. Dahil bobo kayo talaga. Hindi ba sinabi ng Biblia, lahat ng mamatay at hindi makapasok sa langit, sarado ang pinto sa langit sa kanila. Kaya balik lahat sila sa lupa. Kaya ngayon, bilang tayo sa panahong kasalukuyan, nandito pa rin tayo sa lupa. Dahil tayo yung pinatay ng Diyos ng panahon ni Noe. Ngayon, panahon ni Noe pa. Bakit pinatay ng Diyos sa mga tao ng panahon ni Noe? Dahil sa kabubuhan ng mga tao. Dahil sa kaingutan nila, hindi tumalima sa kanilang Diyos. Yan ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa namumulat sa inyo ang katotohanan. Ang katotohanan ay Biblia. Yan na sinabi ni Jesus. Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan.
Saan mo matagpuan ang salita ng Diyos? Sa dyaryo? Sa periodiko? O sa Biblia? O paano kayo mababanal? Eh, hindi naman nyo paniwalaan ang katotohanan. Kaya, ang Diyos mismo, galit na sa inyo. Kaya lang, gumawa pa rin siya ng paraan para hindi kayo talaga mababad sa impyerno. Kaya gumawa pa rin siya ng paraan hanggang ngayon. Ang paraan na yan ay binigyan niya kay Jesucristo, di ba? Dahil ang regalo niya sa atin, si Jesucristo, di ba? Kaloob ng Diyos, si Jesucristo, para imulat na tayo sa katotohanan. Ngayon, namulat na ba kayo sa katotohanan? Ito po ang sinabi ni Apostol San Pablo, Roma Kapitulo 1, talatang 21. Basahin. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi niluwalhatin lang tulad sa Diyos. O paano maluwalhati ang Diyos? Kung hindi naman nyo sundin ng kanyang utos, paano maluwalhati ang Ama? Ama yun. Paano masiyahan ng Ama? Kung hindi sundin ang utos ng inyong Ama. Ngayon nga po, sabi niya, tulad sa Diyos ni pinasalamatan, kundi bagkos ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Alright. So, manatili ang dilim sa inyo at yun ang sinabi niya ulit sa mga propeta. Kahit na kay Pablo, sinabi niya, magbangon kayo sa gitna ng mga patay at liliwanagan kayo ni Kristo. Sa propeta naman, Isaiah 60. Ano sabi niya? Isaiah Gumising kayo, bumangon na kayo. Dahil ang dilim ay tuwakip sa lupa. Noon pa sinabi niya, gumising na kayo. Bakit kayo ginigising? Dahil tulog kayo Wala kayong kamalayan. Papatayin na kayo ng Diyos. Wala ba kayong alam? Kaya na pandemic. Ano yung pandemic na yan? COVID-19. Hindi ba pandemic yan? Pinapatay na kayo ang COVID-19 ninyo. Hindi nyo pa alam. Tandaan nyo yan hindi ba dilim yan? Nagising na ba kayo? O tulog pa rin? Hinanap na ba ninyo ang Diyos? Hindi ba yung Diyos ay ama nyo? Bakit hindi nyo hanapin yung ama nyo? Kung talagang may tunay kayo may ama, wala kayo ata ama Ngayon, kung tunay na ang Diyos ay ama ninyo, bakit hindi nyo hanapin kung saan siya naroon? Dahil binigyan niya kayo ng ways map Ano sabi niya, ways map? Ako'y tumatahan sa mataas at banal na dako na kasamaan nila na may pagsisising puso at mapakumbabang loob upang bumuhay ng puso na mapakumbaba at upang bumuhay ng puso na nagsisisi. Alright. Hinanap na ba ninyo ang Diyos? Nasa mataas at banal na dako raw siya Ano gusto nyo? Balik kayo doon sa Mount Sinai? O kaya balik kayo doon sa Paraiso? Alright. Saan kayo babalik? Doon daw sila sa Mount Banahaw. Sabi nila, Mount Banahaw? Nandun ba kaya siya sa Mount Banahaw? O, maggimising na kayo. Mataas daw Banal na dako ba yung Mount Banahaw? Sino may sabing banal na dako yun? Alalahan nyo ang kinaronan ng Diyos ay siyang banal na dako. Kagaya na sinabi niya kay Moises, alisin mo ang talampakan ng inyong paa. Sapi ng inyong paa, dahil ang tinutungtungan mo ay lupang banal. O asan yung lupang banal? Asan yung lupang banal? Ituro nyo sa amin kung nakita na niyo
para sumama naman kami sa inyo. Pero kung nakita namin yung lumang banal na yon at ituturo namin sa inyo, susunod kaya kayo? Yan ang problema. Dahil sarili lang nyo pinaniwalaan nyo. Alright. So ngayon, dahil sitigas ang ulo ninyo, ano sabi ng Diyos? Papatayin niya lahat ng makasalanan. Ang tanong, makasalanan ba kayo talaga? Walang aamin. Ano kasi ang kasalanan? Ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan ng Diyos ay kasalanan. Lahat ng kalikuan, sabi ni Pablo, ay kasalanan. Ano ang kalikuan? Ang kalikuan ay yung mali-mali yung gawa. Kalikuan lahat yan. Ito pa po, sabi ni San Pablo. Kaya Roma. nasabihin namin sa inyo, ang kalikuan ninyo, hindi naman nyo alam tanggapin. Bawal yung sasamba sa Diyos-Diyosan o revolto. Ito po, Roma 1:25. Sige, basahin. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Alright. Hindi ba bawal yang magsamba sa revolto? Saan kayo dapat sumamba? Sa Espiritu. Asan ng Espiritu ngayon? Nakilala ba ninyo ang Espiritu? Hindi ba sinabi ng Diyos mismo, aking ibubuhos ang aking Espiritu sa lahat ng tao? Kanina po sa kanila. Ngayon, kayo ba'y tao o hayop? Tao kayo eh. Ano sabi ni Jesus sa kanyang revelasyon nung namatay na siya sa Apokalipsis? Ako'y tumutok-tok sa pintuan. Sino man magbukas sa pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Anong klaseng pintuan? Simbahan? Pintuan? Yes. Simbahan ay pintuan. Anong gagawin nyo sa simbahan? Magsamba kayo? Oo, nagsasamba kayo sa simbahan. Ano sinasamba nyo sa simbahan? Revolto, dami Espiritu revolto o sa loob. revolto? Ando lahat yung mga magaganda raw revolto eh. Alright. O sino nagsabi sa inyo na sumamba kayo sa revolto? Sinabi ba ng Diyos yan na sambahin nyo ako sa revolto? Mga pare at papa ng Roma ang nagpasimuno niyan. O ba't kayo pumayag sa mga pari na yan? Hindi mo alam na mga pari na yan, niloloko lang kayo. Wala pong Hindi pare nyo at alam papa ha, dahil ng Roma. bobo kayo talaga. Nililigaw na kayo mga pare, bobo pa rin kayo. Wala pang nagigising. Nangamatay na kayo, bobo pa rin kayo. Masarap daw mga relate mga pare. Magagalang. Alright. Yan ba ang alam ninyo? Bobo pa rin kayo. Ano ba naituro ng pare sa inyo? Tanungin ko kayo. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay maawain. Ganon? Ang Diyos ay mahabagin. Pinapatay na kayo, maawain pa. Hintayin pa ninyo makamatay kayo, maawain siya. Ang Diyos daw ay mapagmahal. Mapagmahal sa mga tao, umilig sa kanya. Hindi ba yun yung sinabi niya? Aking papagpakitaan ng kawaan ng libo-libong umiibig sa akin at aking papatayin ang libo-libong napupot sa akin. Okay na. Bakit kayo napupot? Dahil siya ay isang espiritu na gumagamit ng tao. Alright. Magbibigtag na naman kayo. Magsiyasat yan mabuti. Lahat ng bagay ay mayroong pagsusuri. Kahit na pilak, ginto, sinusuri nyo yan. Kung yan ay tunay na pilak o tunay na ginto, mayroong kayong panuri. Wala kayong panuri sa espiritu. Bobo kayo talaga. Alam nyo manuri ng ginto, alam nyo manuri ng pilak, pero hindi nyo alam manuri ng banal na espiritu. Puro kayo bintang, hindi ba bawal ang may bibintang?
Mas pinapangaliwalaan nga pa nga nila yung mga kaluluwa at mga elemento kaysa sa banal na espiritu. Alright, di bumbo pa rin kayo. Naniwala pa kayo sa elemento. Hindi ba Diyos ay elemento? Spiritual element? Dahil merong evil element. Di kayo suriin nyo. Kami marunong manuri. Alam namin kung ano ang masamang espiritu at mabuting espiritu. Kaya ang masamang espiritu, pinapalis namin. Nalaman ko po yung dahilan bakit nila sinisira na sinasabi nilang masamang espiritu yung bumababa dito para huwag hanapin ang mana ng banila. Gago lahat yan. Manliligaw ng propeta pulpul. So, kayo mga pulpul, huwag kayong makikialam ha. Kung wala kayong alam, huwag kayong makikialam. Guguluhin lang ninyo ang sangkatauhan. Kasi po, kapag hinanap ng mga mananamba nila yung mga banal na espiritu sa kanila, maglalayasan yung mga mananamba nila, wala na silang kita. Bakit? Gusto ba nila makili ang impyerno? Alright. Yan sinabi sa inyo. Kung ang relihiyon ninyo ay walang Diyos, iwanan ninyo na yan. Matagal ko na sinasabi sa inyo eh. Hanapin nyo ang Diyos. Kaya nga po hindi nila inaaral yung mga banal na espiritu sa mga relihiyon nila eh, dahil hahanapin ng mga mananampalataya nila espiritu. Dito sis, ayaw nila na makakita ng katotohanan. Diyan kayo. Punta kayo sa impyerno. Kung yan ang gusto nyo, gumawa si Jesus ng paraan para maligtas kayo. Pero hindi kayo pumayag. Hanggang ngayon, di pa rin kayo pumapayag. Okay. Kaya po tama pala sinabi ni Apostol San Pablo. Di ba sa'yo? Roma Kapitulo 1 talatang 25, sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan, at sila nagsisamba at naglingkod sa nilalang kaysa sa lumalang. Anong tinutukoy dyan? Nilalang. Ang pare ba ay mga nilalang? Mga nilalang. Bakit kaya sumasamba sa nilalang? Ay inutusan lang doon sila ng Papa ng Roma. Gago yung Papa ninyo. Sinusunod nyo mga gago, kaya gago, lahat kayo gago. So? Wala raw po silang sahod pagka hindi sila sumunod. Di mukhang pera kayo talaga. Di maliwanag na pera sila sa ninyo. Laki pa naman ang sahod ng mga pare. 500,000 yata ang sahod ng mga pare. Satanas ang sinasamba nyo. Mukhang pera kayo. Maliligtas ba kayo pera nyo? Sige. Ubusin nyo ang pera nyo sa doktor. Para yumaman ang mga doktor. At tignan ko lang kung maligtas kayo ng mga doktor. Kaya po tama yung sinabi nyo kanina, sabi kasi ng Panginoon dito sa Juan Kapitulo 10, talatang 12 hanggang 13, ang nagpapaupa at hindi pastor na hindi may-ari ng mga tupa ay nakikitang dumarating ang lobo at pinababayaan ang mga tupa. At tumatakas at tinaagaw sila ng lobo at pinapangalat. Siya'y tumatakas sapagkat siya'y upahan at hindi ipinagmamalasakit ang mga tupa. Bakit? Pag may membro siyang masakit at inahalin ng demonyo, wala siya pakialam. May pakialam ba siya? Wala. Kaya walang pakialam sa inyo, pare ninyo eh. Napakalina po kasi sinabi, sapagkat siya'y upahan. So walang pakialam sa inyo, kahit na anong relihiyon yan, kahit na iglesia ni Kristo, pag sinapihan kayo ng demonyo, wala silang pakialam. Wala silang pakialam sa inyo. Kapag may sakit ay mga miyembro nila, wala silang pakialam sa inyo. Ngayon, ay si Jesus, anong uring pastor siya? Alam niyo pag magkasakit ang kanyang mga membro, siya ang nagpapagaling. Ito na lang po sana isipin nila, bakit ang Papa ng Roma ay nakipagsabwatan sa mga New World Order na alam nilang ang plano ay pumatay ng tao sa buong sanlibutan? Ay, marka demonyo nga, ano ba? Dahil yun ang plano ng New World Order kasama yung Papa ng Roma dyan Kaya nga, satanismo sila, malinaw. Ulit-ulitin na naman.
Satanismo kayo talaga. Satanismo kayo talaga. Bakit? Ulit-ulitin natin. Bakit po hindi man lang maintindihan at maunawaan ang mga Satanismo sila lalong-lalo na yung mga Catholic defender. Satanismo sila Ipaglalaban nila yung mga kasinungaling at ang mali. kulit mo naman pala. Satanismo sila. Ano? Satanismo sila. Araw-araw, satanismo sila. Satanismo sila. Satanismo sila. Lahat ay satanas. Hindi kayo maniwala. Satanas kayo talaga. Kung hindi kayo magbago, magbago na kayo ng pag-isip ninyo. Yun ang sinabi ni Pablo. Magsilakan kayo ayon sa Espiritu at huwag niyong sundin ang nasa ng laman. Dahil ang mga nasa ng laman ay pakikipag-alit sa Diyos at hindi napapasakop sa kautusan ng Diyos at hindi mangyari. Bakit? Ay bihag kayo ni Satanas Kaya kayo ayaw pasakop sa utos ng Diyos. Yung 10 Commandments, ayaw kayo pasakop dahil bihag kayo talaga sa Satanas. Hindi na kayo makawala. Ito Alright. po, Roma 1:24. Sige. Dahil dito'y sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili. Yan ang gusto nila Bihag nga sila ni Satanas Si Satanas talaga ibubulit ka sa impyerno. Tandaan nyo. Kaya po, tama po yung sinabi ni Apostol San Pablo, Roma 1:32. Na bagamat nalalaman nila ang kautusan ng Diyos, na mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay doon ka na! Na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay mga karapat-dapat sa kamatayan. Talaga. Ay hindi lamang gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ang mga nagsisigawa ng mga yaon. Kasi, ano ibig sabihin? Pinababayaan nyo ang mga krimen? Bakit? Dahil ang krimen ay negosyo. Maniwala kayo ng krimen ay negosyo ninyo? Tama. Kaya pabayaan nyo sila makagawa ng krimen dahil para uunlad ang negosyo nyo. Bakit? Kahit napatay, may bayad. Sementeryo, may bayad. Punerarya, may bayad. May special pa nga, may local pa. Kaya nga, negosyo nga yung krimen. Kaya pinababayaan ka rin mamatay. Total, magnegosyo sila. Kaya pinagdinegosyo kayo talaga. Pumapayag naman kayo, mga inutil. Ano sabi ni Haring Solomon? Hanggang kailan kayo mga inutil? Magsisibig sa inyong ikainutilan. Inutil kayo talaga. Ginigisa na kayo sarili mantika. Amen kayo ng amen. Ito na lang po sana alalahanin nila. Bakit yung mga paring mga nangamatay at papa ng Roma ay wala sa langit? Huwag mo na pakialaman yun. Hindi na maniwala. Punta raw sila lahat sa langit. Tapos pinagpipilitan nila. Pag hindi ka raw sumapi sa kanila, wala ka raw kaligtasan. Bayaan mo sila mapunta lahat sa langit. Tingnan ko lang. Kung makarating talaga sa langit ba yan? Inutil mga yan. At sila lang daw ang tunay na iglesia. Na tinatag ni Cristo. Sabi na Romano Katoliko. Bobo talaga yan. Bobo na talaga yan. Kahit nanuturo mo, walang paniniwalaan. Inutil lahat ng mga yan. May tililing ng utak. Ano sabi sa English? Crazy. Buwang. Kaya po pala itong mga Catholic defender, handa nang makipagpatayan. May paglaban buwang lang daw nga ng Katoliko. Buwang talaga mga yan. Bagay, kahit ako, muntik na nila akong napatay. Buwang nga. Tinalo ko sila sa katuwiran Gusto nila akong patayin. Buwang nga. Kailan pa? Ilan pa ulit ang buwang? 100 buwang na. Talagang buwang kayo lahat.
Baliw! Binabasa niyo yung Biblia, hindi pa kayo maniwala. Inutil! Sila nga daw po gumawa ng Biblia. Oo, silang gumawa. Yung mga Maniwala Katoliko ako gumawa sa ng inyo Biblia. na kayo gumawa ng Biblia. Kayo lang ang bumuo ng Biblia. Yung tinatawag na pinagsama-sama nyo ang mga revelasyon ng mga propeta. Oo nga po, pinagsama-sama nila. Meron naman silang Ano mga sabi nyo binawas. kayo may gawa? Meron silang mga ibinawas. Huwag na kaming lulukuhin. Alright. Ang Biblia, hiwa-hiwalay yan. Bakit pinag-isa nyo ang Biblia? Para madaling makita ang mga aklat. Dahil maraming mga aklat na nawala at hindi nyo sinama. Yung mga aklat ng mga propeta na nagsalita, walang nasama sa Biblia. Kagaya na lang po ng Da Vinci Code. Alright. Bakit hindi nila sinama sa Biblia? Paano isasama? Kasira nila yan. Ayun, yung pala, lumitaw na katotohanan. Kapag nabasa ng mga tao ang Da Vinci Code, wasak ang Romano Katoliko. Talaga. O ba't pinatay ng mga pare si Magdalena? Dahil nabulgar ang mga kawalang niya ng pare. Dahil si Magdalena, inaasawa ng mga pare. Kahit naman po ngayon yung mga pedophilia, yung mga bata, ang nagdadala pa si Mother Teresa, yung ginawa Matagal nilang na yan. santa. Meron ng pare na pinatay dyan noong 20th century. Paano pong hindi magiging katotohanan niya? Napakalaking billion dollar binayaran ng Papa na Itinatago Roma. na yung mga balita na yun para walang malaman ng mga tao. Inililihim ang mga balita na yan. Kahit nalalaman ng mga mananampalataya nila, kibit balikat lang. Talaga, inutil lahat yan eh. Lahat na sumasamba sa Katoliko Romano, inutil talaga ng mga yan. Oh. Hindi ba sino ang mga unang espiritista sa mundo ibabaw? Hindi ba si Adan? Abraham. Hindi ba si Abraham? Amang Abraham, hindi ba si Moises? Ang naunang espiritista, yung mga propeta. Mananamba sila sa espiritu. At nung panahon ni Jesus, yan ang tunay na espiritista na sumasamba sa espiritu. Ngayon, sa panahon natin, sino ang mga sumasamba sa espiritu? Tayo! Hindi ba yung mga espiritista? Alright. Kaya inutil kayo kung di maintindihan. Bobo kayo talaga. Okay? Kaya sa kabubuan nyo, wala nang kawakasan. Kaya pamagat ng programang ito, yung video na to, mga inutil na paret, mga inutil na papa ng Roma. Inutil talaga lahat ng tao sa buong mundo na hindi makakita ng katotohanan. Ano sabi ni Jesus nung pagkamatay niya? Bumalik sa langit, di ba? Naupo sa kanan ng Diyos. At nung bumalik sa lupa, anong sanabi niya sa kanyang mga alagad? Basahin, by Diyos o Diyos o Watyo. Ito, may napuksa po ako, pinababasa po yata to. Ikalawang Korinto, Kapitulo 4, talatang 4. Na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisipanampalataya upang sa kanila huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Kaya nga, anong pinambulag? Hindi ba pera? Kaya mayayaman na sila, nabulag sila sa pera. Walang pakialam. Kahit na sino man sa kanilang mga membro, kung mamatay sila, wala silang pakialam. Di ba, maliwanag yun? Bakit po hindi mapag-unawayan ng mga mananampalatayang Katoliko? Bobo nga sila. Kaya po pala tama yung sinabi ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa Hosea 4:6. Basahin na nga natin. Bobo talaga. Oseas Kapitulo 4, talatang 6. Ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman. Kaya nga, bobo talaga eh. Sapagkat ikaw ay nagtakwil ng kaalaman. Hindi ba sinabi ni Solomon? Ano sabi ni Solomon? Anak ko,
ingatan mo ang aking mga utos. Itali mo sa iyong daliri, ikwintas mo sa iyong liig, at sabihin mo sa karunungan, ikaw ang aking kapatid na babae o lalaki. O ayaw niyo karunungan, kabubuhan ang gusto niyo. Ano sabi ni Hari Solomon? Ingatan mo ang aking mga utos at mabuhay ka. Kaya kayong mga walang utos ng Diyos, malapit na kayong mamatay, tandaan nyo. Yayaman na naman ang may maaari ng mga sementeryo. Yayaman na naman ang mga punerarya. Siyempre, mahal yung cremation. So, sige, magpayaman kayo ng payaman. Ano sabi ni Solomon nung nasa Tiano siya? Ama, Abraham, sabihin mo kay Lazaro, na pumunta siya sa lupa. Dahil marami akong mga kapatid na mayayaman binloraryo doon. Baka sakali mapunta sila rito sa naglalagablab na apoy na kinaronan ko. Ano sabi ni Abraham? Marami ng propeta sa lupa. Kung maniwala sila sa mga propeta na yan, hindi sila mapadpad yan sa kumukulong apoy na kinaronan mo. So, naniwala ba kayo sa mga propeta? hindi. Mus kayo talaga, inutil. Bakit? Hindi ba sinabi niya, Diyos na magsugo ako ng mga propeta sa gitna ninyo? Ha? Ilan ang propeta na sinugo ng Diyos? Napakarami na. Propeta Moises, Isaias, Jeremias, Propeta Ezekiel, Isaias, Propeta Abraham. Ang daming propeta. Wala kayong paniniwala sa mga propeta. Gusto niyo paniwala namin kayo? Mga engot. Ayun po ang nais nila eh. Mas paniwala namin ang propeta kaysa inyo. Alright. Ngayon, hindi ba sinabi ni Jesus na sambahin niyo ang Ama sa Espiritu at katotohanan? Bakit? Dahil si Jesus ay sumasamba sa Ama sa Espiritu at katotohanan. At sino ginagamit ng Ama noong panahon nila? Hindi ba sila mismo? Si Jesus ay ginamit ng Ama. Sino gumamit kay Virgen Maria? Hindi ba mga banal na espiritu, mga arkanghel, na si Arkanghel Gabriel, na siya nagsabi sa kanya na mabubuntis ka, isisilang mo anak ng Diyos? Hindi ba arkanghel yan? Gabriel, arkanghel? So, kayo mga tao ngayon, may paniwala ba kayo na gano'n? Sa panahon natin, kung sino ang ginagamit mga arkanghel, mga apostol, ang Panginoon, hindi paniwalaan. Mga ingot kayo talaga. Nandyan na mga espiritista, Union Espiritista, Kristiyana de Pilipinas. Mula pa noong 1960, nandyan na yan. Yung iba po kasing mga relihiyon, hanggang sa tumanda na sila at nagkanda ugod-ugod na sila, wala raw silang narinig na ganyan. Ay paano? Bobo sila. At wala silang nakitang ganyan sa relihiyon nila. Idol nila mga pare. Ang pare ba ay may naligtas? Ultimo sarili niya, hindi niya nailigtas. Alright, so ngayon, nagising na ba kayo? O tulog pa ka rin kayo? Mainutil. Nakakasawa kayo kausap. Ako hindi magsasawa na magsalita sa inyo eh. Basta humingi lang kayo ng payo at pangaral, bibigyan ko kayo. Pero kung binabaliwala niyo yung salita ko, magagalit ako sa inyo. So ngayon, nagising na ba kayo? Pinakikinggan lang po kasi lang mga mangangaral, yung daw may mga magagandang kasuotan, yung mga nakasutana, nakamerkana, nakabarong. Oo, bulag kayo talaga. Pero pagkakagaya natin ng mga simpleng damit lang ang suot, hindi na pakikinggan yan.
kayo ang tinatawag na mapagpaimbabaw, mayayabang, mapuri sa sarili, mapang-api kayo. Subukan may pare, kahit kasinungalingan na sinasabi, andun Porque sila tao yung lahat. gusgusin, inaapi ninyo. Walang hiya kayo talaga. Yung Papa ng Roma, kapag pumunta ng Pilipinas, buong Pilipinas nandun sa Papa ng Roma. Buang talaga yung mga yan. Kita nyo, milyon-milyong tao, dinadagsa siya talaga. Buang nga talaga. Hindi nila alam ang sinasamba nila. Huwag kayo sasamba sa pare. Kahit na ako, huwag nyo ko sambahin. Sambahin nyo yung banal na espiritu na gumagabay sa akin. Ganun yun. Ay, ang ginawa po kasi ng Papa ng Roma, inangkin niya yung kapurihan ng Ama. Siya yung... Wala sila. Hindi sila paniniwalaan yan. Dahil ay nakagawin na nila yan. Naging tradisyon na yan sa kanila. Kaya may palitan. Hanggang hindi sila mamatay, hindi sila magbago. Tandaan mo. Isuot lang nila yung napakagandang uniforme nila. Lahat ng tao, paniwala. Mayayabang nga. Bakit? Makuha ba sa maganda bihis? Ayun po nakikita ng mga tao pag maganda yung base na mapari. Mayabang nga. Ay yung mahirap na walang pagbisan. Yun na. Api na yung mahirap. Hindi na nila Mapag-api kayo pakinggan. talaga. Porque wala nang pagbisan. Apihin na ninyo. Asan ang turo ng Diyos sa inyo? Naibigin mo ang kapwa mo gaya ng sarili mo. So, buwang kayo talaga. Wala kayong natutuan na mabuti. So, anong gusto nyo? Bugbugin kayo kada sa salita. Pero kayo na bugbugin kayo ng kasalita, wala kayong maramdaman. Dahil makapal na mukha ninyo. Hindi na kayo nagbago. Kaya na sabihin ni Jesus na kayo ay ama nyo diablo. Hindi kayo maniwala. Ang paniwala nyo, Diyos. Ano sanabi ng Diyos? Lumayo kayo sa akin. Ito po, sinabi Hindi ni ko kayo kakilala. Kayong manggagawa ng katampalasaran. Ito po kasi dahilan, sabi ng Panginoong Jesucristo sa Marcos Kapitulo 7, talatang 6 hanggang 9. Magbabanal-banalan na sila. Ayaw nila ang Biblia. Gusto nila yung turo ng tao. Tinakwil nila yung utos ng Diyos. At sinusunod nila ang salit-saling sabi ng mga pare. Basahin ko po. Marcos Kapitulo 7, talatang 6 hanggang 9. At sinabi niya sa kanila, mabuti ang pagkahula ni Isaias tungkol sa inyong mga mapagpaimbabaw. Ayon sa nasusulat, ang bayang ito'y ginagalang ako ng kanilang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin, datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Paano? Sumasamba sila sa rebulto. Sinasagot ba sila yung bulto? Sabi ni Haring David, may mga mata sila, hindi nakakakita. May Inutil bibig, talaga sila. hindi makapagsalita sa kanilang ngalangala. Inutil nga sila talaga. Wala silang paniniwalaan yan. Datapwat walang kabuluhan ng pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinangahawakan ang salit-saling sabi ng mga pare, salit-sabi ng mga tao. Ay, hindi ba yung mga pare ay tao? Hindi naman, rebulto yung pare Tao. Kung ano tinuturo niyang mali, paniwala kayo. Kaya kayo number 1 na bubo. Natuwa pa naman ng Diyos dahil binago nyo yung paniniwala nyo. Nung mapatay nyo si Jesucristo, binago nyo ang sistema ng paniniwala nyo. Sinasamban niyo si Kristo, pero kayo pumatay kay Jesucristo. Si Pilato po nagsabi, napatay natin ng anak ng Diyos.
Pero nung napatay po nila at na maghimala ulit yung Panginoong Jesucristo ng muling nabuhay, bakit kailangan itago at ilihim ng pangalan ng Panginoong Jesucristo ang nakapagpapagaling? Yun nga, saling sabi ng tao. Ano yung saling sabi? Pinagkasunduan nila yan. Ibig sabihin, Pinagmitingin nila sa Vatican. Yung mga bagay na yan. noon pa lang talagang inililihim na nila yung mga Talaga? katotohanan. Dahil yun ang tinuro sa kanila ng kanilang mga magulang. Kunyari, sumasamba sila sa pangalan ng Kristo. Ay yung Espiritu ni Kristo. Ayaw nila sambahin. Pangalan lang. Yung tunay na Espiritu ni Kristo. Ayaw nila sambahin. Nagpagawa naman daw po sila ng mga rebulto. Yung mga nakadipa. Kababuyan yan eh. Hinahalikan ng Papa ng Roma, niyayakap. Anak ko. Kapag ulit-ulitin mo salita na yan, mamimiyasa lang sila. Kaya lang po, Kaya sabihin mo sa kanila, ginagaya po ng mga tao kasi. sabihin mo sa kanila, inutil talaga ng mga yan. Kasi po ginagawa ng Papa ng Roma na hinahalikan ng mga rebulto, ginagaya rin ng mga tao. Inutil nga. Ano po pwede natin gawin sa mga taong yan gumagaya sa Pabayaan mo na sila, may impyerno sila. Wala silang paniniwalaan eh. Hindi ba yun ang sabi ni Jesus? Doon lang kayo sa manyo, Diablo. So, dahil ang Diyos, makikinig ng Diyos. Dahil dito, hindi kayo nakikinig. Dahil hindi kayo makadiyos. Basta, Juan Kapitulo 8, talatang 43 hanggang 48. Bakit hindi ninyo napag-uunawa ang aking pananalita? Sapagkat hindi ninyo mangyayaring dinggin ang aking salita. Yan ang mga tao ng panahon niya. Eh, panahon natin eh. Ganun pa rin. Wala naman na bago. Talaga, hindi ba tama sinabi naman na walang nagbago? Wala. Wala, kahit na isa. Kaya, panahon na para itirala ng Diyos ang mga nagmamahal sa Kanya. Tandaan mo ha, hindi tayo kakaunti. Libo-libo rin yan na nagmamahal sa Kanya. Kaya pabayaan mo na sila, patayin ng Diyos. Lahat sila makasalanan kung ayaw nila makinig. Ang sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Dahil dito'y hindi niyo dinirinig sapagkat kayo hindi sa Diyos. Maliwanag yan. Hindi sila talaga makadiyos. Makademonyo talaga sila. Ayaw nila paniwala ng Biblia. Ang doktrina ng demonyo ang kanilang pinaniwalaan. Pinaniwalaan daw po nila Kora naman. Anong kurang-kurang yan? Ay, anong kurang yan? Wala pa ako narinig na matutuwang mabuti sa Kora na yan. Alright, so, anong sabi ng Biblia? Hagkan nyo ang anak, baka magalit siya, at kayo'y mapahamak sa daan. Nagtiktik ang butiki. Okay? Kaya napapahamak na kayo, hindi pa kayo nababalisa. Talagang tanga kayo, numero 1. Sabagay po, yung sinasabi lang the Holy Land, yung Kaaba Mecca, kahit dinidilubyo, hindi lang maintindihan at hindi lang maunawaan. Bobo sila! Ayaw ng Diyos yung uri ng pagsamba na ginagawa nila. Bobo nga sila! Maligtas ba sila yung bato na yun? Kagaguhan. Yun daw yung tinungtungang bato ni Moises yata. Kaya, Bakit? Naiwan ba Diyos doon? Mga inutil. Tanga ba Diyos magbabad doon? baka po nandun yung bakas ng paa. Okay na. Sakali na nandiyon ang Diyos. Tanga kayo. Ang Diyos ay tumataan sa mataas at banal na dako. Bakit daw Hindi po? yan sa bato na yan. Bakit daw po mataas at banal na dako? Eh, banal na tao yun eh. Mataas ang kaalaman, mataas ang unawa, mataas ang turo. Yan ang kinaronan ng Diyos na siya si Jesus ng panahon niya. O Mataas. panahon natin. Mataas ang karunungan. O sa panahon natin.
Nasiyasat naman ninyo kung saan naroon yung mataas at banal na dako na kinaroon ng Diyos. Tanga pa rin kayo. Kung di makita yung mataas at banal na dako, tandaan nyo bobo pa rin kayo. Kaya, ang sabi ng Diyos, doon sa Isaiah, basahin nyo, 66:1, pamagat. Isaias Kapitulo 66, talatang 1. Ang hindi tapat na pagsamba ay sinumpa. O, kita na. Kaya kayo baka inutil. Tapat bang pagsamba ninyo? Hindi masabi ng Biblia, sambahin nyo ang Diyos sa kanyang tungtungan. Siya'y banal. Awit 99:5. Awit Kapitulo 99, talatang 5. Ibunyin ninyo ang Panginoon nating Diyos at magsisamba kayo sa harap ng kanyang tungtungan. Siya'y banal. Alright. Saan siya nakatungtong? Oh. Hindi naman yung maintindihan ng nakatungtong. Sa Kapampangan, nakatuklo. Nakatungtong sa Tagalog. Nakayapak. Doon sa mataas at banal na dako. Doon sa kanyang templo. Sino ang templo niya? Oh, wala naman kayong alam. Bobo kayo. Noong panahon ni Jesucristo, siya ang templo ng Diyos. Ngayon, sa panahon natin, yung sinabi ng Pablo, noong panahon ni Pablo, ibasahin, 3:16 ng Korinto. Kaya pala nagpagawa sila ng third temple. Boboy mga yan. Banal ba na templo yon? O templo ng mga unggoy? Hindi baga ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos. Sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. Oh, sino yung kayo? Mga tao, Kayo ba? O yung tumanggap na ng Espiritu ni Kristo? Tinanggap ba ninyo ang Espiritu ni Kristo nung nagbalik siya? Ano sabi ng mga apostol? Doon sa Gawa, Kapitulo 1, kung paano nakita nyo si Kristo umakyat sa langit. Ganun din makita nyo pagbaba niya mula sa langit. O, kita na. Nakita ba ninyo si Kristo bumababa mula sa langit? Wala, bulag kayo kasi. Dahil hindi malinis ang puso nyo. Dahil ang malinis ang puso, siya lang ang makakita ng Diyos. Tandaan nyo, napakarumi nyo kasi. Hindi kayo banal na tao, kaya kayo walang makita. Kailanman. so ibig sabihin po pala, pati yung Papa ng Roma, wala ring pagkaunawa sa Biblia. Dahil yung Bobo third kasi yun. temple, hindi rin niya alam yung kahulugan. Hindi niya alam. Bobo nga sila lahat. Kasi kung naintindihan nila yung ibig sabihin ng third temple ay isang tao. Eh, 3 templo ginawa nila kasi nga third. 1, 2, 3, third. Temple. Bobo nga sila. Hindi mo naintindihan. Inutil sila lahat. Ang liwanag yung sinabi ng David, di ba niyo alam na kayo templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay tumatahan sa inyo? Si Pablo, si David naman, ano sabi niya? Sambahin niyo ang Diyos sa harapan ng kanyang tungtungan. Sino yung tungtungan niya? Kung basahin niyo sa Apokalipsis, nung nakita ni Juan Evangelista sa langit at nakita niya yung mga luklukan sa lupa, yung mga nakahanda na luklukan ng Espiritu Santo o pati ang Ama, nakita niya sila. Kaya pala Ngayon, wala kayong makikita. Kaya po pala tama Bakit? Hindi kayo kasi propeta eh. Kaya po pala tama sinabi ng Apostol San Pablo, niwala nila ng puri mga sarili nila kasi nalalabas po yung kahubaran nila,
yung kawalan nilang kaalaman sa banal na kasulatan. Marumi ang puso nila, ganoon. Kaya hindi nila makita ang Diyos. Hindi ba sinabi ni Kristo na yun? Mapapalad ang may malinis na puso at makikita nila ang Diyos. So, maliwanag na marurumi ang puso nila hanggang ngayon. Kaya hindi nila makita ang Diyos. Bulag sila sa katotohanan. Binulag sila ng Diyos na sa libutan para wag sumilang sa kanila ang hiwaga ng Ebanghelyo ni Kristo. Maliwanag? Di bali naman daw po, sila naman daw pinakamayaman sa buong Ano mundo. ko? Lapastangan sinungaling. Ang liwanag na sinabi ng Biblia, lahat na makasalanan, impyerno, lahat yan. Hindi ba sinabi niya, lahat na makasalanan sa langit pupunta? Binabaliktad niyo ang salita, baka ingot. Makasalanan na pupunta sa impyerno. Yun din na paglinis ng kanilang mga damit. Pupunta lang sa impyerno yan. Baliktarin na naman ninyo kung sino mga demonyo sila pupunta ng langit. Aba, bastos kayo talaga. Lulukuhin niyo ang Diyos. Aliwanag na hindi kayo makarating sa langit kung hindi kayo magbanal. Nagbanal-banal lang kayo eh. Ang liliwanag sinabi ng Biblia na nagbabanal-banal lang kayo. Itinakwil nyo ang utos ng Diyos at pinanghawakan nyo yung mga chismis, di ba pare? Mga pastor ninyo, yan ang pinanghawakan nyo. So, bobo kayo talaga. Mga ngaral at inaaralan, bobo pa rin. Okay, so, hindi ba kayo nagsawa sa salitang bobo? At talagang, manhid na kayo. Wala na kayong pakiramdam, patay na kayo. Hindi nyo alam na bobo yung kayo talaga. Ibig sabihin naman po nila, di bali, mayayaman naman kami. Sige. Mayaman kayo, punta naman kayo sa impyerno. Magpakayaman kayo para mapunta sa impyerno. Kahit na anong paliwanag, wala kayo paniniwalaan. Mga ingot kayo talaga. At bakit po hindi rin mapag-unawa ng mga mananampalatayang Katoliko? Ay, nasa kanila nga Satanas, tinatakpan yung utak nila. Maliwanag. Para wag sumilang sa kanila ang hiwaga ng Ebanghelyo. Kawawa naman yung mga taong yan. Ay, huwag ka maawa. Yan ang gusto nila. Si Kristo ang naawa sa kanila. Tinubos niya ang buhay ng mga makasalanan. Alam niyo kung bakit? Sinaysay ko na yan, hindi kayo maniwala eh. Dahil maraming kamag-anak ni Kristo. Marami siyang anak, marami siyang magulang. Hindi niya alam kung saan napadpad yung mga magulang niya. Sa iba't ibang salit-saling lahi. Oh. Kita na. Kaya, naawa siya no sabihin ng Diyos, patayin niya lahat makasalanan. Dahil mga anak niya, apo niya, pinsan niya, hindi niya alam kung saan sila naroon at saan sila sumilang. Kahit na alam niya kung saan sila, hindi sila nabanal. Ay kung papatayin ng Diyos lahat makasalanan, di damay sila lahat. Yon ang naunawan ni Kristo. Kaya tinubos niya ang mga tao dahil alam niya kamag-anak niya karamihan doon. Okay na hindi naliligtas. Kaya nga tinubos niya dahil sa pagmamahal niya sa kanyang mga kamag-anak o hindi man kamag-anak. Naawa siya sa kanila. Ngayon, talaga gusto ko naman tubusin kayo eh. Dahil kaya ko naman tubusin kayo eh. Alam niyo, sabi ng Diyos, tapos na anak ang pagtubos. Panahon ng paghiganti. O ngayon, kaya na pala hindi na ako makatubos ng tao. Dahil panahon ng paghiganti. Sinong gagantihan niya? Hindi ba yung mga hindi tumatalima sa kanyang ebanghelyo? Nandyan sa Thessalonica. Pagparito niya, gagantihan niya lahat ang mga hindi tumatalima sa kanyang ebanghelyo. Silang dalawa ng Ama. Pagparito nila, gagantihan nila lahat ng hindi tumatalima sa ebanghelyo. Guess nyo?
Ikalawang Tesalonika, Kapitulo 1, talatang 7 hanggang 9. At kayong mga pinigati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan. Ano yung pinaghati? Yung nga nagsasakripisyo, inahamak, pinipigati lahat yan. Yung hindi pinaniwalan, pinipigati lahat yan. At sila ang binigyan ng Diyos na pagkakataon sa kapahingaan. O kayo, wala naman kayo ginagawa. Pinapako niyo muli si Kristo sa krus. Kaya nga po minsan nakikita ko si Lady Min talagang harapang umiyak sa Facebook dahil nga sa dami ng mga tao nagsasalita sa kanya ng masama. Talaga? Na siguro po ay ikinasasakit ng kanyang kalooban. Ba't ka masaktan naman? Ang sabi ng Panginoon sa Matthew 5, mapapalad kayo kung kayo pinagsasalitaan o pinaglirikaan ng sari-saring masama at pawag kasinungalingan. Pinagbintangan pa siyang isang terorista dahil. Bentangero nga lang yan eh. Ay sila, anong klaseng tao sila? Hindi naman sila terorista. Demonyeto naman sila. Ano ngayon? Alin mas masama? Terorista o demonyeto? Alright. Dahil kayo demonyo talaga. Kung hindi kayo maniwala sa salita ng Diyos, demonyeto kayo talaga. Nakasama ang mga anghel ng kanyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy na magiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapamakang mula sa harapan ng Panginoon. Ano yung nagniningas na apoy? Galit! Sa galit niya. Dahil naalala niya nung panahon na tubusin niya sa katawan kung gaano hirap ang tinamo niya sa mga Hudyo, sa mga taong lupabastangan sa kanya at namaro sa kanya. Yon ang naalala niya at yon ang pinaggigantian niya. Makita na, dahil sa hirap niya, tinamo niya, naalala niya ng panahon niya sa pagtubos sa kasalanan na sangkatauhan. Hanggang ngayon, nagtatamo tayo ang ganti at gagantihan niya lahat ng hindi tumataliwa, sumusunod, tumutupad sa ebanghelyo niya. Yan ang kanyang ginagantihan. O, guess nyo, kung hindi nyo maintindihan niya, bugok pa rin kayo. Okay, hanggang dito na lamang, baka mapuno kayo ng. Pero meron naman pong pasubali Kung sakali naman po silang sumunod sa Panginoong Jesucristo, sa Diyos po. Kung magbago sila. Pagka paririto siya upang luwalatiin sa kanyang mga banal at upang siya ay maging kahanga-hanga sa lahat ng mga nagsisampalataya sa araw na iyon sapagkat ang aming patotoo sa inyo Marami ay na pinaniwalaan. sumasampalataya sa kanyang pangalan, hindi naman nagbabanal. Kristiyano raw sila. Tunay bang Kristiyano yan o Kristiyanong inutil? Tama po. Kasi magbabinyag kayo sa pare, sumilang na naman na siyang Kristiyano. Ulol ang pare. Kristiyano, kaya ng gago? Tingnan nyo, buong salimutan. Hindi ba nabautismo ng pare lang dyan? Bakit puro inutil lang dyan? Kumita naman daw sila. Special local. Hindi ba kayo lahat na bautiswan ng pare? Anong ginagawa ninyo? Hindi ba kayo puro inutil? Kristiyano? Tunay ba Kristiyano yan? Babaero, lalakero, tulisan, magnanakaw, mandarambong? Yan ba ang tunay na Kristiyano? Huwag nyo kong lulukuhin, ha? So, kung tunay kayo Kristiyano, ipakita nyo ang tunay na pagbabago. Sumamba na kayo sa Diyos, Espiritu Santo, dahil yan ang hinahanap ng Ama. Okay? Hindi yung suot hindi na mayaman, suot magaganda, pero sinungaling. Hindi nga po sinasabi natin yung mga tao, pagka nakarinig sila ng mga magagandang salita ng mga pare, kasi malulumanay, saka magagalang. Hindi ba yan ay nagbabanal-banalan? O, maliwanag.
Kahit na ano pala sabihin namin, di maintindihan. Nagbabanal-banalan lang yung pare na yan. Pero lahat sila ay rapist. Tandaan nyo ah. Nambubuti sa madre. Eh bakit hindi ko alam? Eh dalawa, membro ko dito, na madre. Bakit, tinatanong ko, bakit sila nag-resign? Hindi sinabi. Pero alam ko kung anong ginawa ang pare sa kanila. Okay na? Dahil marunong din ako bumasa ng kalooban ng tao. Marunong ako sumiyasat ng kalooban ng tao. Tinanong ko lang, bakit sila nag-resign na madre? Oh, see? Hindi sila tapat sa akin, pero alam ko anong nangyari sa kanila. Dahil talagang inasawa sila ng mga pare. Okay? Tingnan nyo sa simbahan. Kung makita kayo na mayroong doon, nicho. Sa loob ng simbahan. Sa loob ng simbahan. Tingnan nyo lahat ng mga simbahan. Kung may nicho dyan, alam na ninyo anong nangyari, ha? Hindi ko na sasabihin. Dahil kung sabihin ko, ha, hindi rin kayo maniwala. Maghanap na lang kayo ng manghula. Mahulaan na ninyo kung ano nakalagay doon sa loob ng nicho na yan. At kung sino siya. Tandaan nyo ha. Lahat ng simbahan malalaki ng Katoliko, tingnan ninyo. Sa mga pader ng simbahan, kung may nicho yan, anong tawag doon? Yung nilalagay sa harapan ng nicho? Lapida. Lapida! Tingnan nyo, kung may lapida doon, sigurado may patay dyan. Tandaan nyo ha. Na hindi nyo nalalaman. Dahil ang pare, likas na sinungaling lahat yan. Tandaan nyo. Sige, ganito lang. Dahil nagsawa na ako sa kasasabi ng inutil kayo. So hanggang dito na lamang po at maraming salamat po sa inyo lahat. Kaya ito po yung pinapayo po sa inyo ng ating Panginoong Jesucristo. Sa inyo pong lahat ng mga tao, magsiparito kayo sa akin. Kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha, at kayo'y aking pagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Yan ang sinabi niya noong buhay pa siya, ha? Ay ngayon, espiritu na siya. Kahit na siya espiritu, lumapit na rin kayo sa kanya. Dahil sabi ng kanyang salita nung panahon niya, na ibig niya lahat ng mananampalataya sa kanya, kung saan siya naroon, ay dumuon naman silang kasama niya. Ngayon, ang tanong, asan ngayon ang espiritu ni Kristo? Doon kayo pupunta. Maliwanag ba? Kung di kayo maintindihan niya, bobo pa rin kayo, ha? Hanapin na ninyo ang espiritu ni Kristo. Kung saan siya naroon, doon kayo kasama niya. Makipag-aral kayo sa kanya. Dahil hanggang ngayon, nangangarap pa rin siya. Kagaya ng ginagawa niya nung una, nung buhay pa siya. Hanggang ngayon, nangangarap pa rin siya. At yung salita niya na nasa Biblia, yan din ang pinangangaral namin. Dahil kami ang kanyang katuwang. Tandaan nyo ha, sa pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya lahat ng natutunan namin sa kanya, yun ang tinuturo namin sa inyo. Para dahil yun ang gusto niya mangyari. Na kami ay maging saksi niya sa kanyang mga panalita nung una pa. At sinasaksi namin ngayon na totoo lahat ng salita niya. Kaya kami ang mga saksi niya sa panahon natin. Okay? Maliwanag ba? So maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo lahat. Lahat po ng papuri, pasasalamat, paggalang at pagsamba ay ating pong itinataas sa ating pong dakilang Ama at sa ating Panginoong Jesucristong taga Nazaret. Siya nawa. Maraming salamat po.